Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Roseler Mendoza. Pahayag ito ni Secretary DPWH, ex-DPWH Secretary Rogelio Singson na bago lang nag-resign sa ICI. Nagsalita na siya laban sa ICI, mga kapalpakan sa ICI. Binulgar niya na. Isa lang ito tungkol sa budget ng ICI. Nasaan? Nasa dyaryo daw ang budget, wala sa kanila. Sige. Unfortunately, ICI was created, I would imagine, as an urgent matter. Kulang sa budget, walang budget, nasa dyaryo yung budget, wala sa amin. Ganun sitwasyon. Okay. Saba. Unfortunately, ICI was created, I would imagine, as an urgent matter. Kulang sa budget, walang budget, nasa dyaryo yung budget, wala sa amin. Ganun sitwasyon. Okay. Unfortunately, Nasa dyaryo ang budget. May nabasa ko, post lang, and I'm sure na dyaryo ito. Ang budget is nasa 40 million, something like that. Ang budget ng ICI nakalagay sa so baka I'm not sure yung amount kailang mga milyones din ang budget. So, agree ako kay Secretary Singson. Tawagin ko lang siyang sekretarya kasi ex-secretary. Na there is a sense of urgency pag-create ng ICI. Kaya pumayag siya, isa sa mga matitinong government official natin, itong si Secretary Singson, para sa akin kasi ang dami niyang nagawang magagandang proyekto panahon ng Aquino administrasyon. Nasa active service pa ako, umiikot kami sa buong Pilipinas, nakikita ko ang mga kalsada, tulay, mga infrastruktura na pinagawa ng DPWH. Matino. Kung mayroong mang kickback noon, malit lang, 10% lang daw. Pabayan mo na lang yung na yun. For the boys, 10%. At least magaganda ang mga proyekto. So, pumayag siya. Gusto niya makatulong. Naniwala siya sa Pangulo na hahabulin ang mga mga kawatan. Kaya nung na-appoint siya, sabi ko, okay to Plus, nandyan si Mayor Magalong, kaya tuwan-tuwa ako sa ICI nung umpisa. Kaya lang, nung umalis si Mayor Magalong dahil pinigilang mag-imbestiga, tapos ngayon na umalis itong si Secretary Singson, wala na. Kaya sabi niya, I assume na there is sense of urgency sa pag-create ng ICI. Kasi national problem threat to national security na yan. Binabahang matap, ninanakaw ang hindi lang milyones, bilyones, trillions. Tapos budget, ang laking sampal sa mukha niya nasa dyaryo ang budget, wala sa amin. So paano sila makagalaw kung kulang na kulang sa budget? Yan pa ang duda ni Attorney Vic Rodriguez nung sinimulan na ang ICI. Sabi niya, propaganda lang ito. Kasi, saan sila kukuha ng budget? Sabi, yan ang tanong kaagad ni Attorney Vic Saan sila kukuha ng budget? Wala na, patapos na ang taon. Totoo nga. Doon sa executive order na pinirma ng Pangulo, nakalagay dyan na budget, i-source kung saan hahanap ng budget. Lumalabas wala nang mahanap na budget. Kaya mayroon lang
meron lang parang na-approve 40 million something. Kaya lang saan kukunin ang pera? Hindi nila alam. Katulad din yung budget na 60 billion para not actually budget, pondo. Nagsabi ang Pangulo na meron tayong savings 60 billion, kaya pwede nang ibalik ang pera ng PhilHealth. That was September 20 o 19 ganon. Ngayon matatapos ng taon, hindi pa naibalik. So sinong nagsasabi ng fake news? Sinong nagsasabi ng totoo? Di ba nagmakaawas siya sa mainstream media? Tulungan niyo ako, labanan ang fake news. O di ba lumalabas fake news siya? Sabi niya ibabalik yung 60 billion na PhilHealth, hanggang ngayon wala. Dito sa ICI. Alam mo yan? Dating commissioner sinasabi nasa dyaryo lang ang budget ng ICI, wala sa kanila. Di pagtawanan kayo ng taong bayan, lalo kayong nasisira ngayon. Basa pa tayo sa mga ibang comments Jerry Sagloria, drama lang talaga. Asya Gli, kaya pala walang nangyayari sa pag-imbestiga sa anak niya, si Sandro, kasi absuelto na ngayon. Doon nila pinaimbestigan si Pulong Duterte. Rolando Pulosan, nasa dyaryo ang budget or nasa maleta na? Dicols Camp, pati ICI magaling talaga si Lupin. LOL. Babilin Carnawa, Bodol is life talaga. Emmanuel Sumabat, mga sariling tauhan na nila nagsasalita, sabihin nyo na naman fake news. Sarop Happy Job, hindi na kayo nasanay kay BBM. Jean Gibara, binulsa na ng mastermind yung 41 billion budget. Yan pala, 41 million budget na binigay sa ICI, kakasamba kay Ngagba. Reynard Altiche, this administration is doomed. Nagtataka kung bakit di ito nakikita ng mga kapatid nating mga wag na natin sabihin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatay naman ng mas maayos nilang tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Angkol ang natagaan og yero. Mag-atop na siya karon. So mo na ni ang atopan ni Angkol karon sa iyang balay. Mana ino mo patukod do dumi. Karon naman na gid ang bani Angkol ang atop niya. So naka-atop na gid siya sa gihatag nga yero nga natabang sa iya ha. Ito sa nagtabang ani og labaw sa tanan ang atong Ginoo. Oo. Hinauton ta nga sige taga ang grasya ang nagtabang ani. Ugas tang kami ang mga katawan. Naot nga dagan pa ang matabangan kay dagan pa tao ang wala matabangi. So kuan Kol, pila na day imong edad karon? 64 na. 64. Pila imong anak? Kuan man ni, marag unom. So naapa ka estudyante karon? Wala na. Wala na ka estudyante. Tanan namin nyo. Tanan namin nyo imong anak. Oo. So naapa kay asawa karon Kol? Naa. Ay, so unsa imong trabaho karon? Wala na, standby na. Standby na ang inyong panginabuhian. Tagaan ra ko sa akong mga anak. Tagaan ra ka sa imong mga anak. So di nakakatrabaho. Di na mo ko katrabaho. Lagi. So mo lagid ni Kol ba sa atong pagpanginabuhi. So karon Kol nga kuan natagaan na kagero, so nakabalay na gid ka. Nakabalay Tungod na sa tabang lang. Kay kung kaugalingon lang nimo Kol nga
pag kuan, dili gid ka maka-afford sa yero. Dili. Tungod kay wa na kay trabaho. Ano ko'y trabaho. So, salamat kayo, Col. Salamat yun sa ginabang.